Ano ba masasabi natin kasi ito si Aimee kasama sa Team Saan? Pulburon. Hindi, Kasama sabi, pero hindi biglang na raw eh. nag-independent. Biglang Oo, nag-independent. So tanungin na rin natin sa ating mga viewers, hindi siya habang independent. sinasagot ni Sir J, bakit siya nag-independent? Anong Hindi siya pakulo yun? independent. Coach, hindi Sige. siya independent. Mm. Hindi siya independent. Kasi ayaw niyang masaktan yung kapatid niya, yung adi niya. Mm. Sabi niya sa kanya galing yan eh. Ah. Ayaw din niyang masaktan yung yung kaibigan niya. Yung sabi niya, kaibigan niya si Inday Sara. Aha. Di ba? Ang gusto lang niya saktan tayo. Trapo. Hindi marunong gumuhit. Kailangan. Hindi pwede yun. Mambubudol. Parang ang ibig niya sabihin, hindi ko pwedeng saktan ito. Hindi ko pwedeng saktan ito. Dito na lang ako. Ito lang ibubudulin ko yung mga tao. Hindi niya pwedeng saktan si Kapatid niya si Utol eh. Oo. Hindi niya pwedeng saktan ang Duterte kasi malaki mawawala. Kaibigan niya, oo. Hindi, malaki mawawala ang boto. Kasi ano siya, kumbaga nangangatig siya, kumakatig siya sa kanan, kumakatig siya sa kaliwa. Ang problema, sino ba yung nasa gitna? Tayo yung nasa gitna eh, di ba? Sandali lang. Hindi naman pwedeng babakla-bakla yan, wala kang pipiliin. Correct. Pamili ka, di ba? Oo. No offense man sa mga bakla, marami tayong kaibigan bakla, pero yung figure of speech lang yun. Yung nakagitna. Hindi mo malaman. Parang gano'n. Ang nakagitna tao eh. Yung taong bayan nakagitna rin eh. Kasi tayo gusto natin, kanino ka ba talaga, Aimee? Di ba? Kapareho yan. Magtatanong yung mga pro Duterte, sa amin ka ba o hindi? Di ba? Sasabihin naman ng mga loyalista, Anya ading, sa amin ka ba o hindi ka sa amin? Di ba? Maraming nagsasabi sa comment section, drama lang yan, no to Aimee, ayaw namin sa Marcos, mga ganon. Si Aimee, hawak ang COMELEC, nagpe-play safe si Senator Aimee. Yan, pakilagay nyo yung mga manunood din ng replay, pakilagay nyo. Okay ba si Aimee? Kasi yung kanyang galawan na bigla siyang isinama siya, susuportahan pa rin daw ng Marcos. Siyempre, alam kadugo nila pero mag-i-independent siya. Parang no? Hindi ka naman pwedeng susuportahan ka pa rin ng asawa mo, pero may lalaki ka. Parang ganun eh, di ba? Uy, hindi maganda yun. Uy. Hindi maganda yun. Di ba? Parang getting the best of both worlds. Hindi naman, ang tawag sa English dyan, kung di ako nagkakamali alam mo, minsan-minsan, inahasa natin yung English natin eh. She wants to have her cake and eat it too. Sabi ng mga nag-i-English. Di ba? Sa akin, ang Tagalog niyan, trapo. Yun, pinaka short term. Yung sa puristang Tagalog, namamangka sa dalawang ilog. Alam mo, matagal na nating sinisigaw yan eh. Sa katunayan, maraming nagalit sa amin noon na sinasabi namin, yan si Aimee, peke yan. Hindi niyan ilalaglag kapatid. Kapatid yan eh. Blood is blood. Akala ko kung anong peke. Akala ko yung ilong ang peke at saka yung mata. Yung talukap. Uy, grabe. Peke ba ilong nun? Sabi gawa. Ako hindi kasi ako marunong tumingin yung mga ganyan. Yung mga thank you doctor. Hindi ko alam yan. Baka dapat sisantihin niya yung doktor na yun kung gawa pa yun. Bakit? Hindi maganda? Hindi. Hindi, syempre, di ba magpapagawa ka na lang din. Di gandahan mo na, parang gano'n. Pero ngayon, tumama naman tayo, lumabas yung totoo, di ba? Lumabas yung totoo na hindi, iba yan si Nars, AYT, maraming salamat po na ano pa rin yan? Marcos pa rin yan. Kunwari lang yan, sumasara-sara. Duterte. Hindi lang Marcos, Romualdez pa. Romualdez ang nanay niyan eh. Di ba? So Romualdez Marcos siya. Maria Imelda Remedios. Ano yan? Romualdez Marcos. Yun ang full name niya. Ang pronunciation talaga ng pangalan niyan, ng nickname niya, hindi Aimee, Ime. Ime yan.
So wala talaga, di ba? Parang si Bongit yan eh. Si Bongbong, Bongit talaga yan. Si Tapos, Amy, naku, sabi ko sa inyo, meron pa nga kami isa sinabi ano babaliktad eh. Naku, babaliktad. sabi ko sa inyo, saka na i-announce. Kasi ako, hindi naman ako, basta si Ping unang umatras si Ping. Si Ping naman talaga, wala naman partido yan ever since. Nakikisakay lang yan no? Isinakay siya noon sa NPC, Nationalist People's Coalition. So, ngayon, sabi niya, independent uli siya, ano? Kasi isa lang naman ang loyalty ni Ping Sa Robinsons lang ang loyalty niyan kasi yun ang sumusuporta talaga sa kanya. Bago natin isa-isahin, Sir Jay, bago natin isa-isahin itong mga senador. Sige. Yung ilang anong ilong? Sa tansya mo lang, sino dito sa Timbangag ang may chance ang manalo or sa tingin mong mananalo? Sandali lang. Ewan ko kung sino may chance, no? Basta ako, marami-rami dyan ang ayaw kong manalo. Oo. Sa akin lang yun, ha? Kasi ito, kung talagang gusto natin tumino ang ating gobyerno, lalo na ang Kongreso, kinakailangan yung ating mga kababayan matuto ng magbumoto ng tama. No? Yun. Meron dyan, tumatakbo, naka 18 taon ng umuupo, wala namang nagagawa. At least may shooting. Nagpapa-check lang ng attendance. Yung mga ganun. Kasi ako, I have nothing personal. Kaibigan ko pa ito, ha? Kaso, gusto natin tumino na ang bayan natin. Tumino. Lalo na ako. Gusto ko yung abutan ng mga apo ko. Ikaw, batang-bata ka pa. Bata pa yung anak mo. Ako, apo na gusto ko yung matinutinong kongreso na abutan nila, lalo na Senado. Sa House of Representatives, medyo ano pa yun sa Bisaya pa, subidahon pa, medyo uphill pa yan dahil yung mga kapareho niyan dyan sa Maynila, no? Marami dyan, Sus Maria Josep, yung mga congressman dyan, pwera gaba, no? Kasi, Sir Jay, paalala lang natin sa mga manunood natin. Ito hindi naman po tayo naninisi, okay? Pero kasi election time na. Magka-campaign. Ito na naman tayo, the latter part of this year, magkakampanya na. Dapat matuto na tayo kasi yung pagkakamali natin ng boto nung 2000, kayo pala, hindi pala ako, hindi ako bumoto ron. Sila. Yung bumoto doon sa mga timbangag, alam mo yung dinadanas nating problema? Dahil sa pagkakamali natin sa pagboto before. Ito hindi naninisi. Ito ay para tayo ay matuto doon sa konting pagkakamali natin. Ang laki ng pagdudusa. Hindi ko na maisa-isa. Halimbawa na lang sa akin, Sir Jay, yung pagdudusa na grabe yung nangyari dito sa mga pulis di ba? Ako na-experience ko yun. Talaga namang wow. Hindi man lahat ng pulis dahil meron ako mga kaibigang pulis, ka-message ko pa mababait, pero yung nangyari, wow. Hindi kita masisisi dahil yan ang general impression ngayon kahit na yung mismong mga hindi lang taga Davao kundi all over the country. Malaki ang naging impact nung pangyayari ni lately. Hindi lang Davao pati yung mga nangyayaring kunyari may daki pang malakihan drug sa Batangas ganyan. Wala namang nangyayari talaga, di ba? Maraming so hindi mo masisisi. Kaya nga dapat ngayon magsimula tayo midterm election. Kailangan matuto na tayong bumoto ng tama. Kaya tayo naman ang gagawin natin dito sa alternative media, no? Dito sa new media. Dahil mukhang wala tayong pag-asa sa mainstream media. Wala. Mukhang ang team song doon. Maputol kita saglit, Sir Jay, Ito hindi naman tayo nagsisisi, kaya lang hindi tayo nagsisisihan, kaya lang nabanggit mo And tayo,
Ako personal nakita ko na-experience ko gaano kasinungaling tong mga lintik na media na to. Kasi nakikita ko, ito nangyayari. Ito, halimbawa, ito nangyayari. Halimbawa, ito nangyayari, ito. Ang kwento nila, ito. Parang ganun. Na-witness ko yun mismo. Correct. Sabi ko, ganyang kabalasubas ang media natin. Ako nga, sa isang banda, Wally, natutuwa ako, nakapag-retire ako noong 2010. Oo, pasensya ha, Sir Jay ha, kasi ito si Sir Jay, veteranong media to eh. At alam ko, baka yung ibang binabanggit ko, tinatamaan pa yung mga kaibigan niya. Ay, diba? Marami dyan, marami. Ako nga, nalulungkot nga ako dahil marami dyan na ako pa nag-recruit eh. Nako. Yung ibig sabihin, naging tao ko pa. No? Ay, teka muna ha. Huwag tayong magsisira dito, Sir Jay ha. Yung usapan natin sa habang kumakain tayo ng dinner, wag mo ikikwento yung mga may babaeng wala. May babaeng broadcaster na binayaran na kasi may ko grabe. Wag mo ikukwento yun ha. Andrea Lian Balateros, thank you ha. Ang sinasabi ko lang, disappointed lang ako kasi ang laki ng pinagbago nila, no? Nawala na yung mga prinsipyo, nawala na yung bang ipaglalaban mo ng pitpitan ng bayag kung ano katotohanan, wala na yun eh. No? Yan ang nawala. And I am sad because I used to be part of that mainstream media. Kaya lang, at the same time, natutuwa ako dahil hindi ko na inabot yung pagbagsak ng pagkabalahura ng mainstream media. Iba dati, no? Marami kasing nakikwento si Sir Jay sa amin lalo madalas kami magkasama ni Sir Jay habang kumakain. Ikukwento niyo yung ibang broadcaster na ako matitindi. Sino yung mahilig sa babae, sino yung mahilig sa lalaki, yung ganoon, 'di ba? Pero wag natin ikwento kung sino 'yun. Election muna pag-usapan natin, no? Election muna. Wag natin pag-usapan kung sino ang nahuli doon sa parking area ng Makati. Ayun! Nako. Pero sikat yun ha. Sikat na ngayon, no? Dati hindi pa, sabi kasi ni Sir Jay, hindi pa sikat noon. Sikat na. Kahit naman yung isa, yung nahuli sa parking area sa Quezon City, iba rin yun. Sikat na rin yun, yung isang may kasong dahil sa baba. Ay, nako.